samahan natin si Brother Dick Talizar. Ayan. Okay, magandang hapon po sa bawat isa. Kami po ay taga Blessed Hope Church sa lugar po ng Luzon, Taytay Rizal. At si Sister Rosette po na kapatid, anak ni Tatay Leon ay kasama po namin sa church. At kaya po kami narito sa hapong ito ay upang magbahagi po ng salita ng ating Panginoon. At salamat po sa pagpapaunlak na kami po ay narito upang mag-share ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, tayo po ay sama-samang makinig na mabuti. Hallelujah. Parang illustration lang. Ang sabi po dito sa aklat ng mga ngaral, chapter 3, verse 1, 4, and 2. Ang sabi po rito, Nasa kami sa gawain. ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. May panahon ng pagluha at may panahon ng pagtawa. May panahon ng pagluluksa at meron ding panahon ng pagdiriwang. At may panahon ng pagsilang at meron pong panahon ng pagkamatay. Kaya ang nangyari po sa buhay ni Tatay Leon ay ito po ay hindi isang imposible, kundi ito po ay posible. At ito po ay isang proseso na maaaring sa mga ilang panahon pa ay mangyari din sa akin o isa sa atin. Lahat po tayo ay dadaan sa ganyang kalagayan. Ang tanong lang ay handa ka na ba? Halimbawa ikaw ay lalagay sa ganitong kalagayan na nangyari kay Tatay Leon. Ang tanong lang ay handa ka na ba? At pangalawa ay kung sakaling tayo na po ang dumating sa ganitong kalagayan, ano ba po yung ating inaasahan pagkatapos po na mangyari sa atin yung ganitong kalagayan? Meron ba po ba tayong inaasahan? Sabi nga nung iba, magpakasaya ka na rito kasi pag namatay ka, wala na. Sabi nga nung mga manginginom, sa langit wala nang beer, sa langit wala nang pulutan, wala naman po nagiinom doon. Amen, hallelujah. So ang sabi nga po ay, alam niyo mga kapatid, ang buhay dito sa mundo talagang maikli lang. Nung kami po ay nakita ng aking kaibigan doon sa Antipolo, siya po ay matagal ko rin nakasama, no? Nung 20 years old pa lang kami, magkakasama na kami. Sabi niya, nung dati, kapag bata ka pa, parang ang haba matapos ng isang taon. Sabi niya gano'n. Pero sabi ko sa kanya, oo nga, at pag nung sumapit ka naman 35, parang hinahatak sa bilis yung buhay natin. Parang ang bilis ng mga pangyayari na sabi ko ngayon nasa 51 na ako at siya nasa 56. Parang ang bilis matapos ng taon. At totoo po na ang buhay sa mundong ito ay talagang maikli dahil ang sabi po dito sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 14, ang sabi rito, ang buhay sa mundo ay maikli. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Hindi po natin alam kung ano mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Pwedeng hindi ka na magising, di ba? Pwedeng kinabukasan, ganito na rin tayo kay Tatay Leon. Sabi pa rito, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso na sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Alam niyo po ba yung aso? Hindi po aso ha. Aso. Yung usok. Ay, yung usok. O kanang isang araw po, nag-ano ko eh. Nag-steam ako nung kamuting kahoy. Nung maluluto na, binuksan ko yung steamer. Usok. Lumabas na usok, bigla. At ang bilis din lang nawala. So doon po, ihalin tulad yung buhay ng tao. Na ang buhay ng taong sa mundong ito ay talagang
sadyang napakabilis po. Napakabilis ng buhay. Ngayon, ang isa pang tanong, ay saan po ba natin ginugugol yung ating oras dito sa mundo? Yun. Kalimitan, busy po, no, sa trabaho, sa pagtatrabaho. Ang iba sa pamilya. Yung iba sa pag-aaral, di ba? Yun. Sa sabong daw, sabi may nagsasalita po rito, sa sabong daw. O sa pagkain, sabi ni Kuya, pagkain. So yung iba sa negosyo. Alam niyo po, yung pagtatrabaho, yung pagninegosyo, yung pag-aaral, mabuti po talaga yan. Wala pong masama. Kaya lang, sabi nga, kapag sa buhay natin ay wala ang ating Panginoon, ang buhay natin ay walang kabuluhan. Yun. Kapag sabi pa nga po rito ay sa Mateo chapter 16, verse 26, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? So ang tinutukoy po dito ay yung buhay na spiritual. Yung after mong mamatay, yung kaluluwa mo saan pupunta? Diba? Ay nakinig po ba kayo na tao na mayaman na namatay, na may nadala kahit isa dun sa kanyang kayamanan? Wala, hindi po ba? Sabi nga, dumating tayo dito sa mundo, hubad tayo nung tayo ipinanganak, at aalis tayo na wala rin tayong mabibitbit na kahit ano. Diba? Kahit anong ganda ng suot mo, nung ibuhol ka, kahit mamahalin yung kabaong mo, pag pinasok yun doon sa nicho, mabubulok yun. Yung damit mong maganda, kasama yun, mabubulok yun. Yung katawan natin, mawawala rin yun. So wala. Yung alahas mo, pwede mong dalhin doon sa kabaong mo. Pero pag minalas-malas, pinagabihan, tutong tabi ng sepulturero yun. Kukunin yung alahas mo. Kaya alam nyo mga kapatid, sabi ko nga ay hindi po masama yung yumaman. Pero sabi ko ay mas mahalaga po yung tunay na kayamanan, yung salita ng ating Panginoon. Ang tunay na kayamanan ay yung makilala natin ang Panginoon. Yung tunay na kayamanan ay yung tanggapin natin ang Panginoon. Amen. Sa ating buhay. Dahil ito po yung kayamanan na sabi nga sa Biblia ay kayamanang hindi nabubulok. Diba? Yung kayamanan po dito sa daigdig, nabubulok yan, nasisira yan, kinakain ng kalawang yan. Yan. Sabi nga po rito, isa pa, kapag tayo namatay sa ating physical na katawan, dalawa lang po yung ating pupuntahan. Sa langit o Sa impyerno. sa impyerno. Diba? Buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon o walang hanggang kapakusahan kasama ng Diablo. So, tayo po ang mamimili, no? Sabi rito sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaibigan, alam nyo sa hapong ito, sabi ko nga kanina, ang buhay na wala sa Diyos ay buhay na walang kabuluhan. Mapapahamak po ang ating kaluluwa kapag hindi natin kasama ang Panginoon sa ating buhay. Hindi mo pwede sabihin na kapag namatay ka, tapos na, yun na yun. Hindi po ganun. Meron pong dalawang buhay na patutunguhan. Buhay na walang hanggan nakasama ang ating Panginoon o walang hanggang kapakusahan. Doon po sa sinasabi ng Biblia na impyerno. Ang sabi rito, hindi po tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Hindi po tayo maliligtas ng ating reliyon. Hindi po tayo maliligtas ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapamilya. Ang tanging kaligtasan po ay yung tanggapin natin ang Panginoon Amen. sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yun po ang kaligtasan.
nandoon po. Sabi ng John 14:6, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakapunta sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ko. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Kaya wala pong ibang daan tungo sa buhay na walang hanggan, kundi ang magkaroon tayo ng ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Yun po yung kaligtasan. Hindi reliyon, hindi yung paggawa ng mabuti. Kahit gumawa ka ng mabuti para purihin yung sarili mo, kahit tumulong ka sa iba para purihin ka, hindi ka po maliligtas. Ang kaligtasan ay yung tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Sabi po dun sa Pahayag chapter 3 verse 20, sabi ng Panginoon, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kami kakain. So mga kapatid, ang Panginoon po ay laging tumutuktok sa pintuan ng ating puso at handa siyang pumasok, handa po siyang sumama sa atin. Nasa sa atin lang po ang choice kung tatanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Ang pagtanggap po sa Panginoon ay walang bayad, ito ay libre. At alam nyo, sabi ko nga kanina, walang nabibili. Wala kang mabibili para ikaw ay maligtas. Hindi mo kayang bayaran ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay nakukuha sa pananampalataya, sa pakikinig na salita ng ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, nasa sa inyo po ang pagdedesisyon. Tanggapin natin si Jesus sa ating puso o idinay natin ng Panginoon na tayo ay maligtas. Kaya sa hapong ito, tinatawagan ko po ating kaya sa hapon po ito, sabi ko nga, ang pagtanggap sa ating Panginoon ay walang bayad, ito po ay libre. At ang bawat isa po ay inaanyayahan ko kung sino po yung willing na tanggapin ng ating Panginoon sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala po tayong gagawin kung hindi makiisa lang po sa isang panalangin. Kung kayo po ay nahihiya, ang Lord po ang nakakalam ng inyong puso. Kahit po hindi kayo magsalita, sabayan nyo sa inyong isip yung panalangin po na ating sasabihin. Kaya tayo po yung panalangin sa hapong ito. Hallelujah! Praise to Jesus! Hallelujah! Dakilang Diyos, aming Panginoon. Sa hapong ito, kami po ay narito. Nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Inaamin po namin na kami makasalanan sa aming isip, sa aming mga nasalita, at maging sa aming nagawa. At sa hapong ito, Panginoon, kami po humihingi ng tawad sa iyo. Tawagin niyo po kami, linisin niyo po kami, Panginoon. At sa hapong ito, binubuksan po namin ang aming puso, binubuksan namin ang aming isip. Inaanyayahan ka namin na pumasok, Panginoon, sa aming buhay at tinatanggap ka namin sa hapong ito bilang aming Panginoon at personal na tagapagligtas. Lord, maraming salamat po sa buhay na ibinigay mo, Panginoon, sa panibagong buhay na ibinigay mo. Hallelujah. Salamat po kung kayo po ay sumabay sa aking panalangin. Ako po ay mananalangin para sa inyo. Lord, salamat po sa hapong ito, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng laman ng puso, laman ng isip ng bawat isa, Panginoon. Kung sino man po yung sumabay, kahit hindi niya ibinubuka yung kanyang bibig, pero sa kanyang isip, sa kanyang puso, ay tinatanggap ka niya, tinanggap ka niya sa kanyang buhay. Panginoon, dalangin ko po na patuloy pagpalain mo ang taong ito, O God. Pagharian mo po ang kanyang buhay, pagpalain mo ang kanyang pamilya, O Lord. Hallelujah.
salamat ng marami sa iyo, Panginoon, sa hapong ito na nahayag ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo sa lugar na ito. Sa hapong ito, sa iyo po namin ibinabalik ang walang hanggang kapurihan, ang pasasalamat at ang pagsamba. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Sabi po dun sa John 1:12, dahil tinanggap po natin ng Panginoon, tayo po ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil tayo po ay anak ng Diyos ngayon, ano man po ang ating pangailangan, ano man ang ating kahilingan sa ating Diyos, makakalapit po tayo ng malaya sa ating Panginoon. At nawa, magmula po sa hapong ito, sino man po yung tumanggap sa ating Panginoon, ay patuloy po tayo. Kami po ay mayroong ginagawang Bible study doon sa kabila ng tulay, sa may parola. Tuwing Lunes po ng hapon, doon po sa likod ng parola, sa may tindahan ni Abby, doon sa tapat kina Sister Maxi. Every Monday po kami ay nandun at kami po ay mayroong Bible study doon alas 4 ng hapon. Kami po ay dumarating doon. Sino man po yung willing, kayo po ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon, patuloy. Hindi po natin papalitan yung inyong reliyon. Ang gagawin po namin ay tutulungan kayo na tayo po ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Amen. 4 o'clock po, Lunes, doon po sa may tindahan ni Abby malapit, doon po kami nagkikita-kita. Magandang hapon po at salamat po sa pagbibigay niyo ng oras. Alam ko po na kayo ay nakapakinig din sa hapon ito. Salamat po sa inyo at salamat sa ating Panginoon. Amen. Yan. Salamat po sa salita ng ating Panginoon na talagang nakakapagpalakas. Sino po yung ngayong hapon na parang meron kang dala sa loob mo? Di ba bawat isa sa atin? Wala naman taong walang problema, wala naman taong walang dinadala. Pero alam niyo po kung ano maganda sa salita ng Diyos. Pinupunan niya po. Kung ano man yung kulang, kung ano man yung wala. Higit sa lahat, meron po tayong dakilang bagay na natanggap ngayong hapon. Ang kaligtasan na tanging kay Jesus lang matatagpuan. Ngayon po hapon, bago po tayo matapos, sino po ba yung mga kamag-anak po ni tatay na nandito? Ikaw lang ba, ate? Hindi, si ate. Ate, ano pangalan mo? Si ate Tina. Wala na ba iba? Si Allen, ano? Si Allen may exam eh. Ayan. So, mamaya, bago tayo umuwi, pag-pray po natin si ate, kasama na rin ang kanyang mga kapatid, mga kamag-anak na wala dito. Pero, guys, muna tiningan si ate ng maikling mensahe. So, kasi po, para kahit pa paano makapagbigay ng tribute si ate na ano yung gusto niyang mensahe na sabihin. Pwedeng kay tatay, pwedeng sa kanyang mga kapatid, pwedeng sa bawat isa na gusto niyang sabihin sa atin. Kaya si Ate Tina, kahit like silang ate. Okay na ako upo. Bali, ang asang ko kasi, matagal ang hirap yun eh. Labas-pasok sa ospital, kung nag-aalaga. So, sumabay pa yung problema na nawalan ko ng trabaho dahil sa COVID. Tapos ang asang ko, tapos yung nanay na nag-alaga sa akin. Sunod-sunod ang problema kung baga. So, sabi ko, kaya ko ba to? Parang gusto ko nang sumuko. Kasi, ang hirap ako lang mag-isa. Tapos si ate, umaalalay sa akin niya sa Saudi. Sabi ko kayo, bahala na kayo, gabayan na. Ayun, pinakatiwala ko na sa Diyos si tatay. Nagpahinga na. Siguro sabi, anak, nagpahinga ka na din. Sa ate, no? Ano po ang magandang bagay doon ay natuto tayong magtiwala sa Diyos. Minsan kasi kapag okay ang sitwasyon, di ba, parang kaya natin tayong gumagawa ng solusyon, ng pamamaraan, pero tama po yung ginawa niyo ate. Nabagkos laro tayo sa mahirap na sitwasyon, wala namang ibang makakatulong. Ang Diyos lang. Yan. At si Pastora po, hinilingan ko po na ipanalangin po yung si Ate Dina kasama ng kanyang mga kapatid at kapatid.
Sige po, tayo po ay mga kapatid, tayo po sumayo. Ilayan po natin Gina, representative ng kanyang pamilya, na ilapit po natin sila na hanggang sa katapusan ng pangyayari nito ay magkaroon sila ng kalakasan at pagkakaisa na tanging ang Diyos lang ang makatutulong sa kanila, ay tayo po ay sumusuporta din sa panalangin at sa kakayahan na kung meron anuman tayo ay maitulong natin. Kaya tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Lord, sa hapong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit na may buong kapakumbabaan sa iyo, Diyos, sa pagkilalang ikaw ang may-ari ng aming buhay. At sa panahon na minsan hindi namin inaasahan, Panginoon, kinukuha mo ito at hindi namin matatanggihan dahil ikaw ang may nagtakda at ikaw ang may-ari ng aming buhay. Maging sa lahat ng bagay at buhay ng tao, ikaw ang may hawak, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa salita mong iniwan mo sa mundong ito, Panginoon, na amin pong nagiging mapa o amin pong sinusundan paano po namin mararating yung dulo ng amin pong lakbayin na ikaw ang masusumpungan namin at tama ang amin pong dinaanan, Panginoon. Lord, mahal na mahal mo ang lahat ng tao. Tinatawag mo ang lahat ng tao, Panginoon. Mahal mo ang lahat ng tao. Kaya nga naparito ka sa lupa upang, Lord, yung lahat ng aming kasalanan